Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic. For today's video, pag-uusapan lang po natin kung paano tayo makakapag-secure ng ating mga account. Ako lang share yung nangyari po sa aking account sa GCash. Hapon po kasi may na-receive po akong OTP. So may nag-send po sa akin ng OTP na ino-open po yung GCash ko. So nag-send po ng OTP. So, ang thinking ko po is may nag-open po ng ating Gcash. So, yung pag-uusapan lang po natin yung mga dapat nating gawin once na nangyari po yung mga ganong incidents sa ating account. Lalo na po sa ating mga bank account and Gcash. So, kung gusto mong malaman and kung gusto mong pag-usapan natin yung mga ganong issue po sa ating mga account, keep on watching, and kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload na. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Nga guys, kahapon po kasi gusto ko lang i-share po sa inyo and gusto ko lang sabihan ko po kayo sa mga ganong pangyayari na pwede po talagang mangyari sa ano natin, sa mga account natin kung once hindi po na protektahan yung mga account natin. Nagulat po ako kasi may nag-send po yung GCash sa akin ng OTP. So, ang thinking ko po noon is may nag-open po ng aking GCash. So, nag-send po kasi siya ng OTP. And nagulat ako syempre dahil hindi ko naman po in-open yung aking GCash. And sakto din na wala naman po, hindi po talaga ako naglalaman sa ating GCash. Kasi ayoko lang talaga maglaman. Kasi tulad niyan, may mga accident na di naman natin naasahan na baka may mag-open ng ating GCash. And yun, pag open natin ulit natin GCash, wala nang laman. So, iniingatan ko yun yung mga ganun. Kasi overthinking ako. Kaya na-advance ko na lang. And kapag gusto ko naman mag-send ng pera sa GCash, ginagamit ko agad. Tina-transfer ko agad sa iba kong bank account. Kasi hindi po ako hindi po ako naglalaman ng pera sa ating GCash. Kasi yun nga, iniingatan ko rin po yung ating, siyempre pinaghirapan natin yung pera natin, di ba? Tapos biglang mawawala. So, gusto ko lang i-share sa inyo and gusto ko lang ikwento yung nangyari nga sa akin na gano'n. And dapat talagang mag-ingat po tayo. And tama naman po na talagang nakasecure po yung mga GCash natin, yung account natin. Kailangan naka two-factor authentication, kailangan may OTP po talaga lagi. Kasi once na wala ka pong OTP and hindi po nakakonect sa inyong cellphone, nakakonect sa GCash yung number mo, hindi po mag-send OTP sa inyo. Once na may nag-open nga po, kung sino may nag-open, siyempre, sa number mo pa rin naman po yung mapupunta, yung OTP nun. Diba? So, hindi naman po rin naman niya ma-open once na hindi mo sinabi sa kanya yung OTP. Kasi may case din na may tumatawag sa atin tapos hinihingi yung OTP. Diba? Po yun na may tumatawag, nang i-scam na nagpapanggap na ganyan-ganyan, tapos may nag-send na po sa inyo ng OTP, pwede pong makuha po yung OTP nyo. Yun, wag po kayong wag nyo po sasabihin yung OTP. Diba? Kasi kung hindi naman po ikaw yung nag-open, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ko yung nag-open ng account mo, so wag mo pong sasabihin kahit kanino yung OTP nyo po. Importante po talaga yung OTP. Once tapos marami pa po kayong laman sa GCash nyo, sa bank account nyo, talaga pong may scam po kayo and kawawa po kayo kapag nakuwaan po kayo. Marami pong nangyayari na gano'n na nabibigay po nila yung mga OTP nila sa mga scammers. So yun po. Gusto ko lang aware po tayo na sa gano'n na wag po natin i-share sa iba yung ating OTP. 'Di ba? Nagulat din talaga ako kasi hindi naman sabi ko, hindi naman ako nag-o-open ng GCash ko tapos may biglang nag-send ng OTP ko, 'di ba? Ibig sabihin no, may nag-o-open pa ng GCash ko, parang may
Itong mag-open ng Gcash ko. Wala naman po sila makuha sa Gcash ko dahil wala pong laman yun. Yun lang po. Gusto ko lang po i-upload to and gusto ko lang po kayong i-ano nga po, educate sa mga ganong bagay na wag po natin share yung mga OTP po natin kahit kanino. 'Di ba? Dapat ikaw lang po may alam nun, okay? Po yung for today's video natin ngayon. So, kung naka-experience po kayo ng ganon sa inyong mga account, so mag-comment ka sa baba, pag-usapan po natin yan. And sa sunod nating video is gagawa po tayo ng mga paano mapoprotektahan yung ating mga account. So marami naman po tayong ginawang ganon na paano natin mapoprotektahan yung ating mga account sa mga ganong pangyayari. So, pwede nyo rin po mapanood yung iba nating tutorial. And kung gusto nyo naman po ng panibagong topic about do, mag-comment ka lang sa baba. And bigyan mo naman ako ng like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga video na i-upload natin. And, guys, may isa pa po akong request sa inyo. And pwede nyo po akong i-follow sa ating mga iba pong platform, tulad ng Facebook, TikTok, yan po. May po ako dyan ng mga short video po natin. So, kung gusto nyo pong ma-update po sa ating mga uploads, so follow nyo lang po yung ating mga social media platform. So, maraming salamat po ulit and kita-kits on next video. Bye!